our beloved Boss Mike Cervera. Hindi man daw ito mala hotel sa ganda at malayo sa luxury na tinatawag, magiging komportable naman daw si Go dito dahil ito ay di aircon, una, na inverter. Bago po ang mga kutsyon, meron po tatlong single, double. Sana all, no? Bago. Yan ang problema sa batas natin, ano? Pagka ganito makikita mo, parang nakakainis. Ito, tignan nyo ha. Double decker na bed, mayroon pang ang kama at hindi na po kailangan magdala ng tubig nitong si Go dahil meron na ring water dispenser. Ay sana all, may aircon, may dispenser, may malambot na tulugan. Ay, nako, litisa. Ay sana all talaga, no? Ganyan ang kulungan, baka parang gusto ko na lang samahan si Alice Go, ano? Diba? Kahit wala nang labasan. Basta gabi-gabi may lumalabas. Parang si Robin Padilla. Di ba? Oh. Ay bakit parang may kumakalabog? Sige, ito na. Oh, ito na. Mga kababayan ha. Pasok. Sakaling mauhaw sila, meron po itong banyo, Connie, pero itong banyo ay walang shower, di tabo at meron lang pong gripo, pero pwede pong maghugas ng pinggan kung sakali at maglaba nitong si... Oy, kita nyo, no? Sarap, no? Alice Go, samahan na lang kita. Habang buhay kitang sasamahan. Basta ibibigay natin kay Jan Angeles lahat ng pera sa labas. Approve! Sabi ni Jan Angeles, sige, magsama kayo. Tapos nung sinabi ko, basta lahat ng pera ni Alice Go, bibigay natin kay Jan Angeles. Sabi niya, oo, sige. Bullshit na yan. Di ba mga kababayan? Ay, nako, sarap buhay ha. O sige, para kayong libre na nag-honeymoon habang buhay, oh. May sariling banyo, may sariling higaan, naka-aircon, may tubig, di ba? Pag nauhaw kayo, abay wala nang problema. Inom lang ng tubig, arya uli. Di ba? Sige, tuloy. Go. At kung sakali magpapaaraw, pwede pong lumabas, papayagan naman, pero bawal na bawal daw po ang anumang uri ng gadget, lalong-lalo na ang cellphone. Ay, wala na, kahit wala ng cellphone. Diba, wala na. Tayo na lang magbuting-tingan. Buting-ting ka, buting-ting ako. Magbuting-tingan tayo hanggang matapos ang mundo. Mga kababayan, buhay ni Alice Go, no? Grabe, samantalang dati pa-chopper-chopper, pa-drive-drive lang ng sports car, pa-helicopter, mga ganun, daming sasakyan, pasyal dito, pasyal doon. Maylin Ardena, ganun ang ginagawa pasyal dito, pasyal doon. Boylet dito, boylet doon. Diba? Maraming pera Sa tingin nyo, hindi nagbabayad yan? Tingin ko, hindi naman siya ganun kagandahan. Hindi naman ganun siya kagandahan, di ba? Siyempre, may mga pantasya din yan. Malay nyo naman, Shikati nga di ba? Shikati nga Meron ng Tony Boy ako anong ginawa ni Tony Boy ako? Ay ni Kati Bunag. Ni Buni ba? Kati Buni, di ba? Ang issue, ang mga chismis, abay habang merong Tony Boy ako, nakikipagtsuktsakan, Chinese pa sa iba. Sige, ito na, mga kababayan. Bigla akong inantok. Sige, tuloy. Ano ba yan? At ang computer at kung kailangan gumamit ng cellphone ay kailangan daw pong ito supervise at cellphone ng Senado ang gagamitin. Di ba? Malaki kaso ganyan ang kulungan. Ayan na nga Gin kasama
Wala tayong magagawa. Totoo tong totoo bang na-stroke? Nakuma ba? Nakuma. Nakuma si Digong, hanapin ninyo. Oh! Hanapin nyo si Digong. Dahil yan ang usap-usapan sa mga GC. Usap-usapan din at maraming mga nagba-blind item. Matapos nga na mahuli si Alice Go. Yung pala yun. At mga kababayan, abay may ibubunyag daw. Kaya naman pala, nung nakaraan, etong si Banat Bay, abay, mina-mindset, mina-mind condition na yung marami nating mga kababayan na mayroon daw script. Sino? Si Alice Go na idadamay daw si Digong. Hindi script yon. Kung hindi yon, yun totoo. Katotohanan yon. Bago mo palang sabihin yan, nasabi ko na ang punot dulo ng lahat ng yan, walang iba kundi si Digong. Ngayon, mga kababayan, panay ang tanggol Hindi pa nga nakakauwi si Alice Go, abay, bumibira na. Kinikondisyon na ang isipan ng kanilang mga taga-suporta. Na si Digong daw ay ituturo ni Alice Go. Kita nyo, alam naman nila na ganun talaga mangyayari. Yan ang labayan sa social media. Mind conditioning. Di ba? Kinukondisyon na yung mga isip ninyo para kapag ka dumating nga, isipin gawa-gawa lang. Mga kababayan, ganyan yun. Sasabihin nila, gawa-gawa lang yan. Yan na nga ba yung sinasabi ko Yan na nga yung sinasabi ko, di ba? Gaganon yun. Magmamalaki pa yon. Alam natin na kahit na magtutuwad, mauna pa ulo ni Banat Bay sa simento, hindi na mababago yung kasama talaga si Digong dito sa mga katarantaduhan na to. Maniwala kahit sa hindi. Di ba? Kita nyo, sino-sino yung mga abogadong pinagkukuha, hindi ba't kaalyado ni Digong? Tuloy natin to. Ano yan, kuyang? Ito na. Mga kababayan, pasok! Ni Senadora Rison Tiveros ang posibilidad na may ugnayan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alice Guo. Nako po, yan na nga ba sinasabi ko? Matagal ko na sinasabi ulit, uulitin ko lang Matagal ko lang sinasabi sa inyo na na si Digong ang punot dulo. Ewan ko kung ninyo, na papakinggan nyo ko o naabutan nyo yung mga ganong mga sinasabi ko na si Digong ang punot dulo. Siya ang dulo ng lahat ng ito. Ang ending niyan, mga kababayan, magkikita-kita tayo sa dulo. Sino? Si Digong. Kung yun, mga kababayan, ay maaabutan pa nating buhay. Di ba? Kung maaabutan pa nating buhay si Digong o kaya si Roque. Siya bagay si Roque. Mahilig naman sumipsip yun. Di ba? Nakakabata ang pagsipsip ng bata. Kaya matagal pa buhay nun. Tama, mali. Di ba? Tama. Bakit? Bakit kasama si Digong? Inimbestigahan ni Senadora Rison Tiveros ang posibilidad na may ugnayan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alice Guo. Ang detalye ikukwento sa atin ni Raymond Tinasa. Iimbestigahan na rin umano ng Senado kung may direktang ugnayan o linka sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon ng kanyang komite, inilabas ni Senator Rison Tiveros ang larawan kung saan magkasama si Duterte at Mayor Guo. Mga kababayan, maliwanag na maliwanag yan. Bakit? Bakit? Sa mismong bahay ni Digong yan, mga magkakasama. Ngayon naman, ito namang si Topacio, may nilalabas na na mga litrato, na mga kasama, etong sila mga yung mga sino? Yung mga yan, yung mga tao na yan, na kasama ni Sara sa kampanya noon. Ang sinusuportahan nila noon, kung hindi nyo alam, sa Pampanga, ang sinusuportahan nila si Sara. Yan sila dyan, nag-umpisa ang alin. Run, Sara, run. Saan? Sa Pampanga.
Ngayon mga kababayan, itong mga kasama ni Sara na mga nagpa-picture-picture kay Pangulong Bongbong Marcos, abay ginagawa nilang issue. Abay kasama daw, kasama. Siyempre, 'di ba kasama, kampanyahan. Pero walang opisyal na na mga meetings diyan. Walang opisyal na mga meetings. Walang mga importanteng pinag-uusapan. Walang transaksyon. Kung hindi mga nagpa-picture lang. Alam naman natin, noong panahon ng kampanyahan ay talagang malakas na malakas. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. O, kita nyo? Siyempre, maraming magpapapicture, di ba? Isa na nga dyan, si Alice Go. Ay, di ba syandamakmak ang picture niyan, kasama si Pangulo, tapos anong ginawa nitong mga Duterteng grupo? Ay, di ba? Nilabas nila na, oy, kunyari lang. Kasama, kasama, Pinapakita yung mga kasama sa kampanyahan. So, wala rin pagkakaiba itong ginagawa ni Topacio. Ngayon, ang tanong, eto, bakit ginagawa ni Topacio yan? Di ba, mga kababayan? Make sense. Bakit? Bakit ginagawa ni Topacio? Sige nga, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? Bakit ginagawa ni Topacio na magpakita ng mga picture-picture na wala namang kinalaman? Di ba? Walang kinalaman. Huy, kapal ng mukha mo, sabi ni Sunset. Siyang banda. Ha? Siyang banda makapal ng mukha ko. Gwapo, sabihin mo. Di makapal. Bawal lang rito, bawal sinungaling. Magsabi ka ng totoo, sabihin mo, huy, gwapo ka talaga. Ganun. Di ba? At least, hindi ka sinungaling. Di ba? O ngayon, mga kababayan, ano ang dahilan kung bakit nilalabas yung mga litrato na yon, mga kababayan? Ano? Ha? Dalawang klase yan. Ang una, ang una, para sirain si Pangulong Bongbong Marcos na papaimbestiga ka pero ikaw din naman. Parang ganon. Gusto nilang sirain etong investigasyon. Nuggets nyo, mga kababayan? Gusto nilang sirain itong investigasyon. Diversion. Para may divert ang atensyon. Ngayon, isa pa ito, mga kababayan. Alam nila na talagang kasama itong grupo nila sa mga maibubunyag netong sino? Si Cassandra Leong, sino? Si Alice Go, at iba pa. Alam nilang kasama sila dyan. Kasama silang lahat dyan. Kasi wala namang bearing, wala namang kinalaman yung mga litrato, kasama sa sasakyan, kasama kung saan ang mga rally. Diba? Kasamang mga nagpa-picture. Maliban, mga kababayan, kung yang mga yan pumunta sa opisina mismo ni Pangulong Bongbong Marcos o dili kaya naman ay doon sa bahay mismo Nino ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, ano maliwanag dito? Ha? Unan daw ang larawan ng presidente na si Duterte. Sinabi ni Ontiveros na dahil sa open door policy ni Duterte sa Pogo, nagbunga ng mga narinig nyo naman. Itong mga litratong nilabas o lumabas, nakasama itong mga sindikato, mga membro sa Pogo, mga membro sa mga droga, mga kababayan, presidente na si Digong noon. Kita nyo? Presidente na si Digong noon. Ngayon, mga kababayan, ang kaiban pang isa, yung pinapakita ng yung mga tatanga-tanga talaga, na sinasakyan naman ng ibang mga tatanga-tanga din. Mga kababayan, hindi pa presidente si Pangulong Bongbong Marcos noon. Ano pa? Election time pa lang yun. Kita nyo, mga kababayan? Magkaiba yung kasama si Digong na siya'y Pangulo na at sa bahay pa niya. Magkaiba yung mga eleksyon na nakasakay sa coaster, kung saan pumupunta si Pangulo para mangampanya,
Hindi may iwasan. Marami ang magpagkakaguluhan si Pangulo at magpapapicture-picture sa kanya. Di ba? problema na kinakaharap ngayon ng bansa. Ayon kay Hontiveros, kabilang dito ang Pogo-related prostitution, pastillas scam, human trafficking, scamming, money laundering at posibleng espionage. Nakita nyo mga kababayan, money laundering, scamming, nako Diyos ko po, pastillas, at kung ano-ano pa mga kababayan. Ha? Oh, yan yung naging epekto na itong Pogo na pinayagan ni Digong para makapasok sa bansa natin. Na naging malaking problema siya mga Pilipino at maging sa gobyerno. Aralan daw ng kanyang komite kung may pangailangan pang ipatawag sa investigasyon sa kanilang pagdinig si Duterte. Na talagang dahil sa de facto open door policy ni Duterte sa POGOs ng kanyang administrasyon, hanggang ngayon, nag-deal tayo sa maraming masasamang epekto ng POGO sa ating bansa. Hindi na lamang yung mga POGO-related prostitution, illegal recruitment and detention, yung pastilla scam, itong human trafficking, cyber scam. Grabe, nung dami talaga, no? Yan ho yung mga pinabayaan ni Digong. Our beloved Boss Mike Cervera.